sing chorus ay mayroon din silang marireceive the goodness from you, Lord Jesus Praise Christ. the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon sa lahat. Tayo po ay mag-worship. Handa na po ba kayo? Tayo po ay tumayo at magsimula po tayong gumalaw-galaw para mga bagong mukha po na nakikita nyo ngayon, lapitan po natin. Encourage natin ang bawat isa sa araw na ito. Ipo, tayo po ay tumayo. Gumalaw-galaw muna bago tayo pumunta para may energy. Okay ba yan? Para sa Panginoon? Amen? Amen. Ito po mag-worship.
And sa shinare po ni Tita kanina, may mga panahon nga po sa buhay na napapaiyak tayo. Pero ang alam po natin, dahil meron tayong Diyos, meron tayong joy in the morning. Amen. So isa pa po, bago po tayo umawit, itaas po natin mga kamay natin at ramdaman po natin yung joy na binigay na ng Panginoon. May joy tayo sa lugar Thank na you, ito. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the joy. Thank you, Jesus, for the joy.
Maraming salamat, Holy Spirit, na narito ka ngayon. Narito ka at tinutulungan mo kaming lahat. Yes, Lord. Thank you, Lahat kami may Jesus. pangangailangan, lahat kami may pagnanasa. Yes, Lord. At alam namin na pag kami sumasamba na ganito, your presence is with us. Alam Amen. namin na narito ka, Panginoon. Yes, Lord. And we know that your word says you inhabit the praises of your people. And alam namin, Panginoon, na habang kami nananampalataya, tunay na nananampalataya sa iyo, Panginoon. Alam namin meron kang ginagawa. Yes, Lord. Maski na hindi namin nararama, maski na hindi namin nakikita, meron kang ginagawa sa aming piling. And we know, alam namin, Panginoon, na ikaw ay mabuti at ikaw ay tapat. Yes, so God. At habang kami nananalangin, alam namin, naririnig mo yung panalangin namin at yan ay sinasagot mo na. And so, Father, we just continue to worship you Yes, right Lord. now. Thank you, Jesus. We just continue to declare our praise and our worship over you today. And so we're going to worship back again. We're going to continue to worship. But can you? And I just want you to just talagang isang tabi nyo lahat ng mga concerns ninyo. Alam nyo, ang Panginoon, alam niya yung mga suliranin natin. Alam niya yung mga pinagdadaanan natin. Ngunit sa sandaling ito, sinasabi ko sa inyo, focus tayo sa Panginoon. Amen. Mag-focus tayo sa Kanya lamang. Yes, Lord. At yan ay alam kong sasagutin kayo ng Panginoon. Thank you, Lord. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan. Ngunit alam ko, siya ay faithful, siya ay Yes, thank tapat. you, Jesus. At gagawa siya ng paraan. Amen. And so I just want to encourage you for the next few minutes Thank you, Lord. as we go back to the worship. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Balikan natin ang worship. Ano man ang gusto nyo gawin, taas yung kamay ninyo. Umawit kayo ng malakas. Umawit kayo ng tahimik. Iangat natin ang ating mga puso sa Kanya. At alam natin, tinitignan niya lahat ng mga puso natin. Amen. And I know, alam ko, ini-encourage ko kayo na meron siyang gagawin sa buhay mo ngayong Yes, kapatid. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Call us healed and whole in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Subro kushtira sakara masaka. Rebo setira masaka masokure desi. Shira masaka masakuro dosu. Ila malana malana. Oh ramalana malana. Thank you, Lord, for strength. Thank you, Lord, for health. Thank you, Lord. Oh ramastiki radasha. Oh ramustiki radesi. Thank you for your favor. Thank you. Hallelujah. 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 Rest in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Alam niyo, may ginagawa ang Panginoon sa piling natin ngayon. He's doing a work in you. He's doing a work on you, around you, and He's going to do a work through you. Yes, Lord. Thank you, Lord. Extended to our family. Kaya Yes. importante nasa piling tayo ng Panginoon. Hallelujah. Nasa presensya tayo ng Panginoon. Yes, Lord. Diyan nag-uumpisa ang mga milagro sa buhay natin. Amen. Amen. Meron siyang ginagawa sa buhay mo at meron siyang pagkagawa sa buhay mo. Amen. Meron siyang mga instructions, meron siyang mga sasabihin, meron siyang mga pagkagawa sa iyo. Maliit man o malaki, hindi ko alam. But alam ko meron siyang pagkagawa sa buhay natin. Amen. At ang importante, tayo tapat at masunurin. Yes. Thank you, Jesus. Sabi sa Biblia, whoever is willing and obedient shall eat the good of the land. Amen. Panginoon, napakasalamat, napakabuti mo at salamat, Panginoon. Sabi sa James 1:17 that you are the giver of every good and every perfect gift that comes from above. Amen. And there's no shadow of turning Yes. about you, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. Praise Hindi ka God. nagbabago, Panginoon. At nagpapasalamat kami na sinasamahan mo kami ngayon dito sa aming worship time. As a corporate body right now, as a group of people, ang mga puso namin ay nagkakaisa
upang sambahin ka at purihin ka. And alam namin, Lord, na naririto ka at natutuwa ka, Panginoon, sa mga jubilant believers na ito, Panginoon. Alam ko napaka namin mong gustong gawin sa buhay nila. Amen. Hallelujah. Oh, we just glorify you right now, Father. Yes, Lord. Give you praise. Come on, let's give you praise. We bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Purihin natin ang Panginoon. Purihin mo, Panginoon, right now. Purihin mo siya. Hallelujah. Glory. Glory. Glory to your name, Father. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Oh, you are worthy to be praised. Glorify your name. We give you praise. Oh, bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Oh, bless the Lord. Oh, my soul. Bless him right now. Bless him right now. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So yun ang unang banggit ko. At eventually, I started praying in tongues while we were going to the hospital. And even during in the hospital, sa ER ako, naghihintay ng doktor. Kasi kailangan ko hintayin yung doktor para magtahi. Kasi hindi pwede yung sa ER magtahi sa akin. They had to wait for a doctor who na marunong magtahi ng anong tawag sa eyelid? Sa lukap. Talukap po. Talukap. Eyelid na lang. So she came. Alam niyo pinakamasakit? Yung anesthesia. Kasi injection yung anesthesia. And then, nung nagka-anesthesia na, pinahina yung eyelid ko. And yun, so, kailangan lang lagyan ng ointment 3 times a day, ganyan. So, okay. Nung unang araw, so, ang sakit ng panga ko, hindi ako makakain. Kaya puro lugaw, oatmeal lang kinakain ko. Soft diet. So, nung isang araw, yesterday, alam mo mga life group ko, tinanong nung taga-life group ko, Pastor, ano ba mga gusto mong comfort food? Sabi ko sa masakit ko ba yung mga, sabi ko, hindi, okay na ako. So, anong gusto nyo? Sabi ko, crispy pata. Kumabawi. Pero sabi ko, hindi, huwag muna. Masakit-sakit pa ng konti, tender pa ng konti. Ano na lang, pansit palabok na lang. Naalala ko tuloy si Daddy Mac. So anyway, but yun, so yun ang adventure ko. And merong something exciting na nangyari sa aking buhay. Pero sinabi nga ni Baby, ni Sister Baby, tsaka ni Pastor Gam, Pastor, pwede ba kayo mag-JB ngayon, bukas? At ako nito, sabi, pwede ba kayo mag-jubilant bukas? Sabi ko, of course! Hindi ko pwedeng hindi ang aking mga jubilant bukas. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Amen. So, yun, kasi mahal na mahal ko kayo. Alam niyo naman ako, di ba? So kailangan nandito ako para sa inyo. Yeah. And I'm here to share with you, to encourage you, to bless you, and maski na, yun na, may nangyari sa akin. Pero praise God, ganun lang. So, kung nagtingin ko kasi, akala ko baka may nangyari sa mata ko, something like that, baka kailangan operahan or whatever, but praise God, yung eyelid lang ang apektuhan. So, so that's all that happened. And yun, so, babalik ako sa hospital, sa doktor ng Friday, so usually by that time, wala na ako mga tahi. So, praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. God is good. Amen. All the time. Thank you, Lord. Amen. And He continues to heal my body. He continues to heal my injuries. At alam kong ganun din ang ginagawa niya sa inyo. Praise God. Alright. So, yun. So, dahil nga nasa bahay lang ako, madami akong oras mag-pray, madami akong oras mag-prepare, at ang gusto pa ihuwating ng Panginoon sa inyo ngayon, araw na ito, ay He wants us to continue. Gusto niya ituloy natin yung ating theme of being sanctified, being mature, and one of the ways we do that is when we put off the old man
and put on the new man. Amen. Okay, yan ang pakay natin today. Put on and put off. Okay? So, kailangan natin tanggalin yung luma, suotin yung bago. Amen? Amen. I'm sure marami sa inyo gusto nyo isuot yung mga bagong damit ninyo, di ba? Pag bago, gusto nyo nang isuot. But you cannot do that without taking off the old one. So, kailangan natin tanggalin yung luma at ilagay yung bago. So, tutuloy natin yan kasi ito nga yung instruction ni Apostle Paul. Ito yung mga practical instruction ni Pastor Paul, ni Apostle Paul. Ito yung instruction niya para para sa ating ikakabuti, para sa ating Christian walk, okay? So we will know how to live and behave as believers. Kasi alam niyo gusto ng Panginoon, gusto niyang ibukod kayo. Alam niyo yung He wants to sanctify you. Gusto niya kayong i-dedicate, ibukod. So ang mangyayari, pag nakita kayo ng mundo, alam nila na hindi kayo kasama ng mundo. Amen. Amen. In other words, hindi kayo makamundo. Kayo ay maka-Diyos. Praise God. Alright? So, you are separated from the world because you are now believers. You are now born-again believers. And you are no longer part of the world. Although we are in this world, ika nga, but we are not of this world. Amen? Amen. Iba ng tahanan natin. Our home is, heaven is our home. Amen? Alam natin, pag namatay na tayo sa mundo ito, doon tayo pupunta. Yeah? Hindi na tayo taga-mundo. Makamundo. Alright? Taga-langit na tayo. Yan. So, He wants us to be distinct. He wants us to be different. Gusto niya kakaiba tayo sa mga makamundong tao. Alright? Amen. So, this is itong tinatawag na sanctification process. Yung sanctification process, yan nga yung pagbubukod o pag-iiba sa inyo mula doon sa mga taga-mundo. Amen? Kasi nga tayo yung mga believers, naniniwala tayo sa Diyos, tayo ay bagong nilalang. So ngayon, gusto ng Panginoon, ipakita natin yun sa mundo. Amen. And it only comes out through our behavior, through our mindset, through our words. Yung mga lumalabas sa bibig ninyo. Di ba ba? Kasi kung ang lumalabas sa bibig nyo ay katulad lang ng mga nasa mundo, anong diferensya? Walang Kung puro pinagkaiba. takot, puro negative things ang nangyayari sa inyo, puro pagbumura, puro galit, puro alitan, puro chismisan, kung yun ang nagagaling sa bibig natin, ba't pa tayo tinawag na Christian? Ba't pa tayo tinawag na born-again believers? Diba? So walang kaiiba. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng kaibahan doon sa mga mundo. That's why tinuturuan tayo ni Apostle Paul sa Colossians na yung mga esensya, yung mga itong mga tinuturo niya ay para tayo maka-walk by faith instead of sight. Amen. Di ba? Walking by faith and not by sight. So, paano ka makaka-walk by faith? Kailangan, alam mo yung mga salita ng Diyos. Kasi yung mga salita ng Diyos, binibigay sa atin, para sa future yan. Binibigyan tayo ng vision, binibigyan tayo ng panibagong pananaw. And so, for us to walk by faith, we have to know the words, we have to know the things that we are walking into. Okay? Amen. Kasi pag sinabi sa'yo, punta ka dito, dyan ka pupunta, dyan mo makikita ang langit. Kung hindi mo naiintindihan, hindi mo alam, hindi ka susunod. Di mo ba? Yes. Pero pagka nabasa mo na yan, at natutunan mo na yan, at sinasabi sa'yo, dito ka lang, sige, dyan ka lang, punta ka lang dyan, mas na mahirap, sige, dyan ka lang lumakad, then we can now begin to walk by faith and not by sight. Alright? 3, verse 1 to 4. Kung may Biblia kayo, punta kayo dyan, pero nasa screen naman. Okay? Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Sabi niya dito, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Yeah. Okay. Verse 2. Set your mind on things above, not on things of the earth. Yeah. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who was in your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Yeah. Kaya sinasabi niya ng Panginoon, sinasabi ni Apostle Paul, mag-focus tayo sa mga practical, ang focus natin ay practical living, practical Christian living, at kung yan ang focus natin, kailangan tayo, ang foundation niyan ay ang salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kasi yan
Eh, yan ang kailangan natin malaman, yan ang pundasyon natin para makalakad tayo o makafocus tayo sa practical Christian living. Kasi ang ginagawa natin ngayon ay natututo tayo, di po ba? Kaya kayo nakaupo rito. Kaya that's why you're listening to me, you're reading the Word of God, kasi gusto nyong matuto kung ano ang kailangan natin gawin bilang mga Kristiyano. Amen. Tama po ba? Opo. Amen. Alam ko, hindi lang kayo dito para sa merienda. Although masarap yun yung merienda po. Masarap yung merienda, di ba? Masarap yun yung merienda. Pero alam ko na narito kayo para makakain ng tunay na pagkain ng Diyos. Yung Word of God. Amen. Yung bread of life, di po ba? So, yun ang gusto nyo sinasabi ni Apostle Paul. Mag-focus tayo sa practical Christian living. At pag nalaman na natin na alam niyo naman na bumangon muli si Jesus, di ba? Yes. We all know that and we all believe that. Yes. Diba? Kaya may Easter, di ba? May Resurrection Sunday. Alam natin na bumangon si Jesus, okay? Namatay siya, bumangon siya, at umakyat muli sa langit. That's why, pinatawad lahat ng ating mga kasalanan. Alam natin yan, di ba? And that's why, we know that when Jesus was raised from the dead, naka-identify tayo sa kanyang resurrection. Amen? Because siya ay naka-resurrect, tayo rin ay resurrected. Amen? Ang identity natin is in Christ. So kung ano nangyari kay Jesus, yun ang nangyari rin sa ating mga buhay. So, kaya nga dahil sa nabuhay muli si Kristo, so ibig sabihin that we can also seek those things which are above. So, alam natin si Kristo ay nasa langit, on the right hand of the Father. So, kumbaga, when we die, physically, we step in to a new spiritual realm. And that is heaven. Amen? Kaya napaka-importante na malaman natin ang nangyayari sa atin pag tayo namamatay, because alam natin na meron tayong kumpiyansa na pagkamatay ng ating katawan, ang ating tunay na pagkatao, ang spirit being natin, ay diretso sa langit. Amen. Amen. So, Colossians chapter 2, verse 11 to 12, ito naman sinasabi dito. Sabi sa 11, in Him you were also circumcised with the circumcision made without hands, but by putting off the body of sin of the flesh by the circumcision of Christ. So doon tayo nag-identify na wala na yung kasalanan natin. Number 12, buried with Him in baptism, in which you also were raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. So pag tayo na-water baptize, kung kayo na-water baptize na, nilulublob namin kayo sa tubig. Ibig sabihin yun, namatay na kayo at kayo nilibing. Ngunit dahil sa redemptive power ni Jesus, you have now been resurrected. Inaangat namin kayo uli mula sa tubig. Kailangan kasi kung hindi. Malulunod. So, ang water baptism natin ay hindi winiwisik ang tubig sa pot. Ang water baptism natin na believers ay nilulublob ang katawan natin at inaangat uli. Ibig sabihin, kayo'y namatay, kayo'y binilibing, tapos kayo ay nagiging born again. Kayo ay raised up. You are resurrected from the dead. Yan. Okay? So itong mga verses na to, itong bumabanggit sa resurrection life ni Christ. Okay? Tayo ay, we identify with the resurrection life of Christ. Whoever lives and believes in Jesus, though he dies, he shall live. Amen. Amen. That's why nga, ano bang sinasabi ng John 3:16? You will live eternal lives. Di ba? Whoever believes in me shall not perish, but have eternal life. Eternal lives. Amen. So pag naniniwala tayo kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, which I know most of you, all of you here believe, pag tayo namatay, diretso tayo sa langit, and we will be with Jesus, we will be with God, we will be with all the believers there in heaven for eternity. Ano katagal ang eternity? Matagal. Matagal ang eternity. Okay? So yung physical body natin may die, pero tayo ay we continue to live. Hallelujah.
We are eternal beings. Alam niyo ba yun? Itong katawan natin may katapusan. Pero ang spirit man natin ay eternal beings. Maghabang buhay. Panghabang buhay tayo magbubuhay. Okay? And so, because we have resurrection power in Christ, we have been saved from the law of sin and death. Hallelujah! And we are moving forward with God's plan and purpose in our life. Dahil nga tayo ay nasa gitna. Amen? We have been saved from the law of sin and death. And now we can now walk in the plans of God according to the law of the Spirit in Christ Jesus. Dahil tayo na kay Kristo, tayo ay may bagong buhay. We are now a new creation in Christ. Amen? And because of that, we can now do the things that God is telling us to do. Naiintindihan na natin, unti-unti nagkakaroon tayo ng revelation ng mga sasalitang nababasa natin. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, nagkakaroon na tayo ng revelation. Kasi ang ating spirit man ay ngayon nakakonect na ngayon sa Holy Spirit. Amen? Ano nyo ba yung Holy Spirit? Ang kinakausap yung spirit man ninyo. Amen? And so our spirit man now hears from the Holy Spirit, at pag nakakarinig tayo sa Spirito, sa Holy Spirit, na ngayon ay pwede na natin gampanan, pwede na natin gawin yung sinasabi sa atin ng Spirit man. Kaya nga sinasabi sa verse 2, set your mind on things above. In other words, i-focus ninyo inyong mga kaisipan sa mga gusto gawin ng Panginoon sa buhay natin. And this gives us a kingdom mindset. Yan. Diyan ang gagaling yung term, kingdom mindset. Yung ating, we are being transformed by the renewing of our mind. Okay ba yun? Amen. In other words, yung dati yung kaisipan, binabago ng Panginoon. Hallelujah. Binabago na niya. Dati-dati, gusto mong gumawa ng masama, pero ngayon ayaw mo na gumawa ng masama. Dati-dati, sinungaling ka, ngayon hindi ka na sinungaling. Dati-dati, ganito ka, ngayon hindi na. Kasi nga, pinapalitan na ng Panginoon ang ating mindset. Dati-dati, ayaw, wala hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos o sa mga sinasabi ng mga kilala mong Kristiyano, pero ngayon, gusto mo na, interesado ka na. Ngayon, meron ka ng uhaw at gutom para sa salita ng Diyos. Amen? Dati-dati, wala kang pakialam. Amen? I mean, I'm sure you know, before, when you were, bago kayo naging born again, wala tayong, how do you say, desire, wala tayong kagustuhan magbasa ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos. Pero dahil tayo ngayon ay born again na, tayo ay bagong nilalang, tayo ay new creation in Christ, gusto natin magbasa ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos at makinig sa salita ng Diyos. Amen. Excited na kayo. Amen. Kasi alam nyo, yung excitement na yan, nanggagaling dahil, ano ba to? Dahil nalasahan na ninyo nalasahan na ninyo, subukan na ninyo, at naranasan na ninyo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. So sabi sa salita, taste and see. Taste and see. Taste and see that the Lord is good. Amen? And so, ganun tayo at bilang Kristiyano, ganun bagong nilalang. Nasubukan na natin yung salita ng Diyos, nalasahan na natin yung salita ng Diyos, nakainom na tayo from the Holy Spirit. And so now, we're excited to eat some more and drink some more, and we're able to get stronger in the Word of God. Amen po ba? Nilista niya itong mga kasalanan na to put to death, para patayin. Okay? Sexual immorality, impurity, lust, the evil desires, and greed. Ayaw na ayaw yan ng Panginoon ng ganyang klaseng kasalanan. There is no way that Jesus would walk in any of these sins. Okay? Kasi nga, if we identify with Him, we won't walk in any of them. In other words, kung naka-identify tayo kay Jesus, hindi tayo pwedeng maglakad sa ganong klaseng mga kalasuhan. Amen? Hindi ko sinasabing hindi tayo masuhulog o kung minsan magkakamali tayo, hindi ko sinasabing perfect tayo. Ang sinasabi ko lang ay, huwag na huwag nating balikan yung mga yan. Hallelujah! Amen. Amen.
So, yung mga, yung sexual immorality, ang ibig sabihin yan, anumang klaseng sexual intimacy outside of marriage. Okay, yung sex is only allowed in marriage. Outside of marriage, bawal. Okay? So, kasi nga, ano bang sinasabi? Sex outside of marriage, kung kayo ay may asawa, adultery. Kung kayo walang asawa, fornication. Tama? So, kasalanan pa rin yan. Natatawa ako, may nagtanong sa akin ng mga kabataan. Pastor, hindi pa naman ako, wala pa naman ako asawa eh. So kung nagsisex ako sa ibang tao, hindi adultery yun, di po ba? Oo, hindi adultery. Fornication. Kasalanan pa rin yun. Ganun ba? Oo. Okay. Impurity or uncleanness is the misuse of sex in various forms of moral evil. So this can be, at tapos pwede rin tayo magkaroon ng covetousness towards money, yung ano yan? Yes, greediness. So Sakim. Yung covetousness, gusto natin pera, gusto na ganid, sakim. Ganid sa pera, ganid sa popularity, sa fame, ganid sa ano ba? Sa power, sa kalakasan. Okay? Maraming tao magiging politician kasi may ganit sila sa power. Gusto nila yung power. Okay. Hindi ko na sinasabi lahat ng politiko. Ganun. Sinasabi lang may iba. So, yun nga. So, yung covetousness na yan, sa pera, sa power, sa fame, which can form idolatry. In other words, yung pera nagiging idol mo. Yung fame nagiging idol mo. Ang tawag na power, nagiging idol mo. So, ang tanong ngayon at na araw-araw na natin hinaharap, will I identify, okay, mag-identify ba ako sa kabunduhan o mag-identify ako kay Jesus? Jesus. If you identify with the world, then gagawin mo yung gusto ng world. Kung nag-identify ka kay Kristo, gagawin mo yung gusto ni Kristo. Gagawin mo yung ginagawa ni Kristo, yung tinuturo ni Kristo sa buhay natin. Kaya nga, sinasabihan tayo ng salita ng Diyos, sabi niya dito, we're all admonished not to be like the sons of disobedience. Yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod. Because as true believers, we cannot be comfortable in habitual sin. Ang sinasabi dito, pwede tayo magkamali once in a while, pero kung palagi ka nagkakamali, palagi ka, at habit mo na ganung kasalanan, in other words, habitual sin na yung ginagawa mo, iba na yan. Hindi natutuwa ang Panginoon dyan. So, that's why Paul says that Christians once walk in these sins, it is possible, though tragic, that these sins should occasionally mark a Christian life, but they must not be a Christian's walk or their manner of living. Okay? Ibig sabihin, ang gusto niya, ang binabanggit niya dyan, ay hindi dapat ganun ang lifestyle natin. Amen? Kung meron kang, kilala kang Kristiyano, at meron kang ginagawa na hindi tama, okay? Kaya meron kang habitual sin. Alright? Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Pero ang habitual sin, at nakikita ng tao. Nagtataka ngayon sila. Kristiyano ba yan? Totoo ba siyang Kristiyano? Ba't yan ang ginagawa niya? Kasi nga, hindi yung kanyang gawa, hindi ugnay doon sa kanyang binabanggit. Sa kanyang dapat na ikampanan. Okay? So, pwede yun, pero tragic siya. Kaya nga, meron tayong tinatawag na carnal Christian. Alam niyo yung carnal? Yung hindi pa nahihiwalay sa mga kamunduhan. Pero Christian siya. Tinanggap si Jesus, Lord and Savior, pero hindi pa siya na-transform masyado. Okay? So yun ang kailangan ipag-pray natin. Yung mga kapatiran natin, kung meron kayong kilala na sinasabi, Christian, alam niyo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit hindi pa siya nag-iiba o mabagal ang kanyang pagka-transform. Yun naman kailangan natin panalangin. Okay. Colossians chapter 3, verse 8 to 9. But now, you must also rid yourselves of all such things as these. So, yung una, sinabi niya, put off, patayin natin. Ngayon, get rid
of all these things. Ano yan? Anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Hinubad mo na yung mga luma mong pagkatao, ngayon, iba ka na. So, dapat kasabay na itong lahat. Sabay na ito. Ano yan? Yung madaling magalit, yung madaling, ang iniisip ko sa rage, yung naghuhulimitado eh. Yung talaga. Nagwawala. Di ba? Tapos yung malice, malice, yung slander, yung nagsisinungaling tungkol sa isang tao. Di ba? Paninira ng puri. Oh, ang lalim na. Ha? Ayun, mababaw. Pero yung sira ng puri, slander, yan. Tsaka yung filthy language, yung pagmumura, alam mo na. Alam niyo nung, siguro nabanggit ko na sa inyo to, nung bago akong Kristiyano, yun ang unang tinanggal ng Panginoon sa akin. Kasi mahilig ako magmura noon eh. Lahat ng salita ko may mura. Ano yung usual expression. So, nung naging bago akong Kristiyano, yun ang unang tinanggal sa akin ng Diyos. Praise God. Hindi ko alam, parang pag-isip ko lang, parang pag sinabihin ko, parang nakakain kayo ng mapait. Yung parang ang sama ng pagkalasa. So sabi ko, hindi ko na sabihin yan. So hindi huminto ako, bigla, mabilis akong nabago ng Panginoon sa paggawa ng ganyan, sa pagmura. Tapos yung off your older self, your self-image practice, okay? So Paul is telling us, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng salita ng Diyos, tanggalin nyo yung mga traces, yung mga dating sa inyo sa kamunduhan, ng kamunduhan. Kaya yan, anger. Alam niyo, how do you say, issue yan eh, yung anger issues. Di ba? Makikilala ba kayo palaging galit? Kasi, siguro may mga mental issues sila, pero may anger issues, yung rage, yung talagang magwawala lang. Magwawala lang kasi yung kanyang pagkain malamig na. Wow, magwawala na siya. Di ba? Yan, yung malice naman, iba yan. Yung talagang ibang klase pag-iisip ng malice. Slander, yung nagsisira ng puri, at filthy language yung pagpumura. Kaya itong mga ito, alam mo itong mga kasalanan na ito ay primarily committed by our tongue. Yes. Diba? Kumidila tayo, nagawa na natin yan. Okay? So when Paul calls us to a deeper obedience, he tells us to bridle our tongue. Yung parang, alam mo sa kabayo, lalagyan ng yun na yun. Nilalagyan dito para makontrol mo yung kabayo, di ba? Yung kabayo napakalakas, napakalaking hayop, pero pwede mo makontrol, nilarendahan mo, nagdaan mo. Sabi sa James 1:26, he tells us to bridle our tongue. So, nare-rein yung tongue. Sabi dito, those who consider themselves religious, yet do not keep the tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Ito maganda sa James 3 verses 3 to 9. Indeed, we put bits on horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Nakokontrol mo yung kabayo, di ba? Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest, a little fire kindles. Konting lang, maglusunog na yung forest. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on the fire by hell. For every kind of beast and bird, of reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison.
With it, we bless God, our God and Father, and with it, we curse men who have been made in the similitude of God. So, napakahirap, sinasabi dito, who can tame the tongue? Tama? Paano yan? Bago ko sabihin yan, Proverbs 18 verse 20, sabi dito, death and life are in the power of the tongue. Amen? Pwede ka magsalita ng kamatayan, pwede ka magsalita ng kabuhayan. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, anong gusto mo? Death or life? Nasabi sa'yo. Life. Siyempre, gusto natin life, di ba? That's why, pag mayroon tayong nakikita ng problema, we speak life. Diba? We don't speak death, we speak life. And so, what do we do? Anong gagawin natin? I-consecrate natin ang ating dila sa Panginoon. Amen. Lord, take control of my tongue. Amen? Kasi, kung tayo lang, hindi natin makokontrol ang dila natin. Kailangan natin ang grasya ng Panginoon, the grace of God. Lord, I thank you for your grace, your enabling power to control my tongue. Amen? So ngayon, pagka dati mabilis ka magmura, so robustic yun siya. Sirang mo sa mabilis ka noon, magbilis ka sumagot. May sinabi sa'yo, madali ka magalit. Ibes magagalit ka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ako'y pinapahinahon mo. Gentleness. Verse 8 says, no man can tame the tongue. So we need to consecrate our tongue to God so He can give us the grace. Yan ang kailangan natin. Grace. The enabling power to control our tongue. Amen? Amen. So, kung tayo lang, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya i-control ang dila natin. Kailangan natin ang lakas, ang grace ng Panginoon upang i-control yan. Praise God. Okay. Colossians chapter 3, verse 10 to 11. Okay. Malapit tayo matapos. And have put on. Okay. Ngayon, ipuput on mo ngayon, isusuot mo ngayon yung new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. Amen? So, ang new man mo ay si Kristo. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and in all. Hallelujah! Amen? So ano nga? So tinanggal mo yung makamundong mga kasalanan at sinuot mo si Kristo. You put on Christ. Okay? Na walang how do you say, walang ibang tao. I mean, wala siyang bigotry, wala siyang racism, in other words, walang slave or free. Lahat ng tao ay pantay-pantay. Amen? So this is where we put on the new man. Okay? Kasi dahil tayo ay new creation, we are born again, born of the Spirit, therefore Christ is in us. So as we have put off the old man, now we put on the new man. Okay? So natin si Jesus, handa na tayo makinig, maintindihan, magkaroon ng revelation sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya huwag niyong iwanan si Kristo sa bahay ninyo. Palagi niyong usama. Palagi niyong suot. Amen? Put it on. So where there is neither Greek or Jew, the circumcised, uncircumcised, slave or free. So the new man is part of a family which favors no race. Wala siyang pabor sa anumang race. No? Lahi, sa nationality, sa class, sa culture, or ethnicity. In other words, lahat ng makikita mo sa mundo ay pantay-pantay. You see them as equal. You see them the same. Because that's how God wants us to treat them. It only favors Jesus because in this new family, Christ is all and in all. So, ang pinupuli lamang natin ay si Jesus. Amen. Amen? So, this new man, itong bagong pagkatao natin na meron tayo, ay naka-pattern. It is patterned after Jesus. Okay, si Jesus ang sinusuot natin. And since we now have the kingdom mindset, okay, meron na tayong kingdom mindset, na umpisa na natin malaman ng mga kingdom mindset, yung mga barriers ng bigotry, ng racism, at yung mga classes ay natatanggal na. Unti-unting nabababa. Alright?
Praise the Lord. And finally, so Colossians chapter 3, verse 12 to 17, sabi dito, therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on, pag sinuot mo si Jesus, you're putting on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Hallelujah. Verse 14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Because God is love. Jesus is love. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Yung kapayapaan ng Panginoon ang dapat mamuno sa buhay natin, sa puso natin. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Amen. Amen. Verse 17, and whatever you do in the word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen. So the new man is the elect of God. Yung elect of God, He is chosen. Alam ba tayo ay chosen? Amen. We have been chosen and now we have answered the call, and so now we are part of the plan and the purpose of God. Alam nyo, kaya meron tayong, kaya gusto ipahiwatig sa inyo ng Panginoon ang inyong mga plano at mga purpose, mga layunin sa buhay ninyo para magampanan nyo yung gusto niyang gampanan nyo. Amen. Iba-iba, marami ng best sinasabi nyo. God has a different plan and different purpose for each and every one of us. Yes. Hindi pare-pareho ang plano ng Panginoon sa buhay ninyo. Bakit? Kasi meron siyang gustong paggawa sa iyo, meron siyang gustong paggawa sa iyo, meron siyang gustong paggawa sa iyo. Iba-iba ang kanyang plano at layunin para sa ating buhay. Okay? Pero, aside from, now that we know that we are the elect, meron siyang specific plan and purpose sa buhay natin, pero meron siyang general, in other words, specific, characteristics na gusto niyang makuha ninyo. Ano yung mga general characteristics na yan? Put on tender mercies. Amen. Ano ba yung tender mercies na yan? Yung maging sensitive kayo sa isa't isa. Maging madali kayong maintindihan yung mga kasama niyo. Okay? Hindi kayo masyadong you're sensitive to one another. Okay? So, itong tender mercies, kindness, and humility, these are qualities we express in relationships. Amen. Amen? Saan nyo ba na-express to? Sa relationships nyo. Yes. Sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, di ba? So you have to be tender with your asawa. Kind and humble with your spouse. Amen? Kagaya ko, hindi ko ginising ang misis ko nung nahulog ako. Ayaw ko siyang iskorbuhin, di ba? So, yun, mga ganun ba? Kasi, hindi naman kailangan. So anyway, so ito na qualities that we express in relationships. Maging mabuti tayo sa isa't isa. So, yun nga, a significant measure of our Christian life is found simply in how we treat people. Paano mo itrato yung mga ibang tao? Yes. Doon nakikita niyo yung Christianity. Okay? Yung quality and yung quality ng relationship niyo sa isa't isa. Anong quality ng relationship mo sa asawa mo? Anong quality ang relationship mo sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga ka-church mo? Amen? Sa life group mo, kung saan ba, ka-opisina mo. In other words, it's your relationship with other people. Alright? So yung tender mercies din, yung being sensitive to others, okay? You can nararamdaman mo kung meron silang pangangailangan, kung meron silang, you can comfort them. Yung kindness naman is being considerate to others. It can also be described as compassionate. Meron tayong compassion sa mga kasama natin. Warm-heartedness. In other words, nandiyan ka pa, you're there, you're available to help people. So, kilala ka nila na matulungin. Tama po ba? Matulungin ka. Alam ko siya,
tutulungan niya ako. And so they go to you, di ba? And so they see a need and are willing to help as much as they need. Ito namang humility, palagay ko, alam niyo na yung humility. Pero gusto ko sabihin sa inyo, humility is the parent of meekness and long-suffering. So, ano yung sabihin? Magulang siya ng, ang anak niya, si meekness at si long-suffering. Okay? Ano ba yung meekness? Yung meekness, hindi po yan weakness. Ang meekness, meron kang kalakasan, pero hindi mo ginagamit para sa sarili mo. In other words, you're not using it to, hindi mo ginagamit yung kalakasan mo para i-manipulate, para i-control, para gawin ng ibang tao yung gusto mong gawin. Okay? Meekness shows how humility will affect any reaction towards others. In other words, dahil ikaw ay kamukha si Jesus. Jesus was meek. Amen? Kaya niyang tanggalin na sarili niya sa krus, pero ginawa niya yung gusto ng ama niya. Manipulate or coerce for their own ends. Even if they have the power. Meron ka man lakas, pero hindi mo ginagamitin para sa ganung bagay. Long-suffering, anong pakita niyo sa long-suffering? Pasensya. Mahaba ang pasensya. Okay? Long-suffering. Ano bang pinapakita ng bakit anak ng humility ang long-suffering? Kasi pag meron kang long-suffering, long-suffering shows how humility will affect my reaction towards others by not becoming impatient, filled with resentment towards the weakness and sins of others. Kung meron kayong kasama, palaging late sa life group ninyo, iba sa sermonan nyo, babayaan nyo na lang. Sige na nga, naiintindihan ko, siguro marami siyang ginagawa sa bahay, inaalagaan niya mga anak niya, busy siya sa trabaho. So yan, you're being long-suffering. Diba? Ako long-suffering sa business ko. Kasi mahilig siya mag-shopping, mahilig siya mag-shopping. Naiintindihan siya. Diba? At alam niyo yun, alam yung sinasabi nila na ang importante sa patience is not just waiting, but what you do while in the waiting. While waiting, anong ginagawa mo? Nagmumuna. Hindi na naman ito. Tagal-tagal ko na rito, wala pa siya. Sinabi niya, alas 3, alas 4 na, hindi pa tapos. Nagmo-morning na. More na. Anyway. Tapos ito, napaka-importante. We are called to forgive one another. Amen. At yan ang isang malaking Praise God. We are called to forgive one another. Amen. Patong beses. We are called to forgive one another. Amen. Thank you, Lord. We are called to forgive one another. This is the pattern. Kasi ito ang pattern of Jesus' forgiveness towards us. Diba? Kung tayo pinatawad ni Jesus, so dami-dami na ating mga kasalanan, paano pa kaya tayo? Diba? How much more? Alam mo, understanding the way Jesus forgave us, pag naintindihan natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, magiging generous tayo sa ating pagpatawad. Praise God. Amen? Kaya kailangan natin ng revelation, kailangan natin ng kaintindihan kung paano tayo pinatawad ni Jesus. Okay? Because the more we have a revelation of the forgiveness of God in us, the more generous we will be to others. Kasi alam niyo yung forgiveness, ano yan generosity din yan. Kasi bibigay din yan sa kapwa natin. Okay? Kaya nga, above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Pag nagawa natin yan, parating na tayo sa perfection. Love is a summary of all the things described in this passage. Love perfectly fulfills what God requires of us in relationships. Amen. Amen. Diba? Sa mga relationship natin, yung pagmamahal natin sa isa't isa. So, ang nangyayari, ang gusto ko sabihin dyan is like, love is like the outer coat that covers things you're wearing. It encompasses all the rest. In other words, kung nasa malamig kayong bansa, alam ba, pag sa malamig na bansa, meron kang jacket na malaki. Minsan mahaba pa. So yung jacket na yan ang
it covers all your other items of clothing, lahat ng mga ibang sinusuot mo, sinakluban na lahat nga ng love. Amen? So ano man yung mga problema natin, sinasakluban niya ng love. So, yung mga ibang virtues natin, pursued in love, become distorted and unbalanced. So, kailangan natin ng pagmamahal. Tapos ito, and let the peace of God rule in our hearts, to which also you were called in one body. Yan. Yung kapayapaan ng Panginoon ay umiiral sa ating puso para sa isa't isa. So this means that the peace of God should characterize the community of God's people, and the peace is the standard for discerning God's will. Napaka-importante ng kapayapaan sa puso natin individually at ang peace sa ating community. Amen. So meron tayong unity, meron tayong kapayapaan sa atin sa isa't isa. Okay? So the new man walks in the Word of God and worships with other believers. Tama po ba? Dwelling is an abiding or living in our hearts so we can teach and correct each other in songs, hymns, and spiritual songs. Yan. In other words, meron man tayong alitan, meron tayong disagreement, hindi tayo nagmumurahan, hindi tayo nag-aaway, kung hindi nag-uusapan tayo. We were working it out. Okay? Pinag-uusapan natin yan. So, do all in the name of the Lord Jesus. The new man lives his life, all his life, for Jesus. Amen. He will only seek to do the things that he may do in the name of the Lord Jesus, and will persevere in the difficulty of doing such things, knowing that he is doing them in the name of the Lord. Lahat ng ating ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Kasi kung hindi natin ginagawa para sa Panginoon, edi nakakaroon tayo na misplaced, na nawawala tayo sa dapat natin gawin. Amen? So lahat ng ating gawain, dapat ginagawa natin para sa Panginoon. Amen. Amen? Salamat at sila yung nakinig, sila yung nakuha ng mga bagong karoon sila ng revelation, karoon sila ng knowledge. Yes, so Panginoon, papasalamat ako sa lahat ng mga nakikinig dito, and I thank you, Lord, that they received your word yes, Lord. with gladness. Thank you, Jesus. Lahat ng mga binanggit ko, lahat ng mga sinasabi ng nagsalita ng Diyos, I thank you, Father, na tinatanggap nila to, and they want to continue to learn, yes, continue to be moved by these words, because they know it's from you. Yes, thank you, So, Jesus. Father, I thank you that people were being transformed. Yes, Lord, change us from glory Little by to little, glory. they're being Yes, transformed Lord. by the renewing of their mind. Thank you, So, Lord. Father, I thank you for all these in Jesus' name. Lahat na nagsabi na, Amen. so, thank you. Ito mga pinabanggit ko sa inyo, ito ay, yes, pero ang suggestion ko sa inyo, balikan nyo yung mga salita sa Colossians Yes chapter po. 3 at i-meditate ninyo. Amen. Kasi ito'y nakakaroon lang ng effect pag ito'y nag-meditate kayo. That's why we read the Word, we meditate on the Word, and we do the Word. Amen. Bago nyo magampanan yung salita, kailangan natin pag-aralan, bago natin magpag-aralan, kailangan natin basahin. Praise God. Amen? Amen. And then, anong pangako ng Diyos? And then, He will make your way prosperous. Praise God. And He will make, and you will make your way prosperous, and you will have good success. Amen. Gusto natin yan, di ba? Yes, Prosperity thank you, and success. Lord. Pero bago yan, basahin, pag-aralan, at gawin, ang salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Amen. God bless you. God bless you too po. Maraming salamat, Pastor Joey, sa napagandang mensahe. No? Sa kabila ng kanyang pinagdaanan, naririto siya para dalhin sa inyo ang Praise God. masustasyang pagkain ng salita ng Amen. Panginoon. Amen. Tandaan niyo po, hindi po sayang kami pagparito every first day. Dahil hindi po ibig sabihin na tayo ay matanda na, magpus, sabi nga, mayroong ipapagawa ang Panginoon sa inyo. Yes. At bawat
jubilant at naririto mga seniors ay may mga kanya-kanya pinagdaanan sa iyong pamilya. At yung salita ng Panginoon na ating narinig ngayon, nahubarin natin yung lumang buhay. No? Pag meron kayong damit na mayroong mantsa, hindi mo na siya may sosok dahil may mantsa na siya. Hubarin mo na siya, suot mo yung bago dahil yung maganda. Dapat natin suot. Amen? Kanina sabi ni Pastor Joey, yung ating bibig, no? Sabi ko na, paano malalaman kung yan ay Kristiyano? Gulatin mo. Pag inulat mo, lalabas sa kanya ang bibig. Amen? Ano, no? Hindi mo malalaman kung siya yung tunay na Kristiyano sa kanyang salita. Tandaan nyo, yung ating bibig ay nasa narinig. Ano yun? Dahil mo hindi ko na misaya, ang ganda ng misaya, lalo ko nag-born again. Naririmayin ako kasi lahat tayo nasa proseso eh. At kayong mga lola, mga lolo, kayong mga senior, mga kapatid, alam ko may mga pinagdaanan kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya. At yung misaya ngayon, napakayaman, nakapahayatan. Yes, amen. Hindi mahuli. So, yung pagpapatawad. Yes. Yung pag-ibig, napaka-importante yan. Amen? Tandaan nyo, hindi na po tayo mga taga rito, tayo po ay mga taga-langit. Amen. Kaya pag-uwi nyo sa inyong pag-uwi nyo sa bahay, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, magtataka ang inyong mga anak, mga apo, mga kapitbahay, kung ano ang nangyari sa iyo, bakit ganyan kakabait. Bakit? Kasi hinubad mo na yung lumang ikaw at isuot mo na yung bagong ikaw kay Kristo. Amen? Tandaan nyo, yung bibig natin, kailangan babantayan natin yan kasi parang toothpaste yan eh. Yung toothpaste, kung pinindot mo, hindi mo na maibabalik. Kasi napindot mo na eh. Ang naalala ko nung bago kong born again, nagkasira ko ng word of God sa loob ng bus. Alam nyo, nung ako'y pumaral, pagparad ng bus, pinaandar, nahulog po ako. Nagpagulong-gulong ako sa semento. At ako po'y nagalit. Ang pupuyo sa galit, nahabol ko yung bus. At parang mabubuhay muli yung lumang perdi. At nung maabutan ko yung driver at conductor, sabi ko, pupurihin ng Diyos. Amen? Amen. At ano lumalabas? Puto, kutinta. Amen? Amen. So maganda ang mensahe. Alam niyo po, magdutin, napaka-exciting moment ang Tuesday sa Jubilant. Amen. Kaya imbitahan niyo yung mga kapwa niyo, mga Jubilant dito. At sabi nga ba, Pastor Joey, may papagawa ang Lord sa inyo. Amen. Hindi ka lamang tinawag para ikaw lang pumunta rito. Tawagin mo yung mga kapatid mo, Praise mga God. kapagay mo, na nasa rocking chair, nasa labas ng bahay. May purpose ka, hindi dahil ikaw matanda na. Meron tayong purpose. May Yes. pinapagawa ang Lord sa inyo. Mayaman ang salita na iniahas sa sarga na ito every Tuesday. Yes. Amen? Thank you, Lord. Pagpinanis Pastor Joey. Amen. Lord, salamat sa buhay ni Pastor Joey. Yes, Lord. Siya po'y pagpapala sa iyong kaharian. Thank you, Lord. At salamat Panginoon dahil iningatan mo siya ng gabi na yun. Yes, Lord. At ngayong taglay na yun ang pagpapagaling mo. Amen. Sa iyong mga lapit sugat ay dumadalo sa kanyang ulo, Yes, sa kanyang mata at sa kanyang Shalom. pisngi. Yes, Lord. Ang pag-ibig mo, ang pagpapagaling mo. And I Amen. pray for the hands of your protection kay Pastor John. Yes, that day. Lord. It's a And I come pamilya against po ni every Pastor attack of Joe. the enemy. Thank you, Lord. In the name of Jesus, I break it and I rebuke in the name of Yes, Jesus. Lord. And I pray, Lord God, your divine protection. Lord God, Yes, Lord. ang pagbalot ng banal mong dugo sa paglabas ng tahanan, Yes, oh God. sa pagmamaneho, sa pag-uwi, sa pagtulog, sa mga siya pumunta, Panginoon. Yes, oh Bukulo mo siya na yung manabay ng pakpak. Dahil, Panginoon, ginagamit mo siya Yes, sa Lord. maraming Thank you, buhay. Jesus. Kahit sa buhay ng mga matatanda, Yes, Lord. patuloy mo inaasik ang iyong malasakit, Amen. pamahan sa Yes, mga tao. Lord. Thank you, Jesus. Ginagamit mo ang kanyang buhay Yes, dahil Lord. ibig mo, Panginoon, ang tao ay mabuhay. Yes, sa Lord. katulad Thank ni you, Kristo. Lord. Salamat, Panginoon, sa Yes, aming Lord. kayamanan. Salamat Thank you, sa, Lord. sa pagkain na masustansya na nilagay mo sa aming puso. Yes, Lord. At salamat sa inilagay mong pagkagutom at pagkauhaw sa amin. At naniniwala ko, Panginoon, ang lugar na ito'y maliit para sa amin. At marami kang mga jubilant, mga senior, na kung saan, Panginoon, dadalhin mo sila, Panginoon, sa pagmamahal sa iyo. Yes, Lord. At tunay nga, ang lahat ng ito'y ginagawa natin,
Hindi para sa tao, hindi para sa Diyos. Yes, Pastor. To God the highest glory. In Jesus' name. Amen. So, bumalik po tayo sa ating mga group. Doon po tayo mag-agawa ng sinya. Sige,